Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya, luwalhatiin siya. Tularan natin si Haring David. Sa pagpupuri sa Panginoon, hinubad niya ang kanyang pagkahari. Nagpakumbaba siya sa harapan ng Panginoon at pinuri ang Diyos. Umawit siya, sumayaw, tumalon, umindak sa pagpupuri sa Diyos. Acknowledge yung mga participants. Yeah, by the way, let me acknowledge Reggie, ang aking magandang kumare, si Adobel Cordero. Praise and worship team, come up front, everyone, dancers.
Alam mo ang lahat sa amin. Wala kaming pwedeng ipagmalaki. Kayo ang nagbigay buhay sa amin. Gusto po namin kayong makilala ng lubos. The more we know you, lalo po kaming mapapalapit at lalo po namin kayong mamahalin. We believe if you are with us, O God, we have everything. And apart from you, we are nothing. Hayaan niyo pong maramdaman namin ang iyong presensya sa oras na ito. Hipuin mo po ang aming puso upang madama ang labis mong pagmamahal, kabutihan, katapatan sa aming buhay. Lord, turuan at gabayan kami kung paano namin kayo ipapakilala sa mga taong nandito na nagnanais na mapalapit sa inyo. Kumilos po kayo sa aming kalagitnaan. Yakapin mo po kami ng iyong pagsinta na uuwi kaming may kasiyahan at katagumpayan sa aming kalooban. Kaya sa inyo, kami po dapat manahan. We don't need to lean on our own understanding, and you, only God, can understand what's in our hearts. Nagagalak po kami at nakarating kayo dito upang makinig sa magandang balita tungkol sa ating Panginoon. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo magsimula, bigyan po muna natin ng isang malakas na palakpak ang Panginoon. Amen. Amen. May I request everyone to please look at your seatmate or the person beside you and say, you are here for a purpose. Naniniwala po kayo na ang pagpunta niyo po rito, meron pong dahilan. Hindi po basta nagpunta tayo rito, ginamit lang po kami ng Panginoon upang dalhin kayo rito. Pero God is the one who orchestrated all these things to happen. Tandaan po natin. Kalooban po ng Panginoon na tayong lahat ay dinala niya rito sa lugar na ito. Ginamit niya lang po kami na kayo ay tawagin. Pero ang lahat ng ito, plano ni Lord. Sa Kanya lahat nagmula ang plano na to. At nagkaroon ng katuparan. At maraming salamat kay Lord. According to the scripture in Proverbs 16:4, the Lord has made everything for His purpose. Sabi nga, lagi natin naririnig, everything happens for a reason. Na lagi natin naririnig, di ba? Hindi po aksidente ang pagdalo nyo rito. Tatandaan po natin yon. Ang lahat ng nangyayari sa buhay natin, kalooban ng Panginoong Diyos. At napakapalad po ng bawat isa na naririto na kayo ay pinili ng Diyos na makasama-sama tayo dito. Piling-pili kayo. Hindi ba sinasabi ko, according to Matthew 22:18, for many are called, but few are chosen. At napakapalad po natin dahil lahat kayo pinili ni Lord na makasama namin dito. Because you accepted His call. You accepted God's invitation. Mas maganda po
po siguro kung tayong lahat na naririto ay magkakakilala. Ha? Mas maganda siguro, di ba, kung magkakakilala tayo. So, as I look around, I can see familiar faces. I can see my family, my relatives, my co-teachers, my batchmates. Nakikita ko sila rito oh. At ang mga bagong naging kaibigan ko na ngayon ko lang nakasama. Ang bait talaga ni Lord dahil pinahintulot niya na makasama ko yung mga ibang naririto. As I call the name, please rise. Tinatawagan ko po ang mga guro sa Jose Pabella. Jose Pabella. Please rise. Okay, thank you. Gayun din po, ang area manager, ang branch manager ng Philippine Christian Bible Society. Nakita niyo po, gumalo po sila. Sa kanila po namin lahat ang mga Bibles na ibibigay ko na sa inyo after this meeting. Natawagan ko rin po ang aking mga batchmates sa high school. Please rise. Thank you. Thank you. Kabilang din po ang aking mga batchmates sa working committee. At ang aking mga kasama sa working committee, andyan po si Ma'am Linda, please rise. Si Ma'am Nis, Ma'am Valiel, si Ma'am Let, si Ma'am Beth, si Chris, si Ma'am Ruby, si Ma'am Delma, andyan po sila sa likod. May nalimutan pa ba ako? Sister Cory? Okay. So, kasama rin po natin ang ating panauhing tagapagsalita, ang magbibigay sa atin ng patotoo, ng buhay na patotoo, na nagmula pa po sa Laguna, bumiyahe pa po siya papunta rito. Siya po ang pinakamaagang dumalo rito. Kauna-unahan po, siya po nagbukas ng conference room, for all you know. Siya po ang nauna talaga, sumunod po ako. Please rise, Pastor Jasper. Thank you. Thank you po. At ang huli kong tatawagin, ang aking mga kapamilya. Sister Donna, ang aking Sister Cory, si Melda, si Salvi, ang aking bayaw, ang aking brother-in-law, si Jeffrey. Taga-munisipyo po yung mga yan. Kaya doon sa yung aking mga kinumila, kasama po talaga ang mga taga-City Hall. Ang aking po mga kamag-anak, si Roberto, si Celia, si Rick. Okay. Andyan din po ang anak ni Mang Mitch, si Amden, tsaka si Attorney Valle. Ay, Ma'am Tessie Panghilista, please rise up. Okay, thank you. Alam niyo po, ang dami po ritong educators. Ang dami po. Talagang po ang kinater namin puro mga kaguruan. Dahil po, alam niyo po ba na ang bawat guro na makakarinig ng salita ng Diyos, ilan po ang makikinabang sa makakarinig ng salita ng Diyos? Let's say, ang isang guro, ang tinuturuan niya 50 bata o 60 bata. Imagine that, yung 60 yun ang mababahagi na ng gospel. At yung bata na yon, pagpunta niya sa bahay niya, ibabahagi niya rin sa pamilya niya. Hindi po ba nakakatuwa? Talagang nakikita natin na talagang ang gospel kakalat. Kakalat siya at malayo ang mararating. Okay. So, sa atin pong pagpapatuloy, maririnig po natin ang isang buhay na patotoo kung paano binago ng Panginoon ang buhay niya. Maririnig natin, madalas tayo nakakapanood sa TV, di ba, ng mga tao na dati ganun sila, dati kriminal sila, dati
user sila, pero dahil nang makilala nila si Lord, nagbago ang kanilang buhay. At yon ang maririnig natin ngayon. I'm sure, pag narinig nyo ang kanyang patotoo, mawiwindang tayo kung paano binago ni Lord ang buhay ni Pastor Jasper. Thank you po, Sister Senny. Yan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. And I'm so blessed na maging part po ng inyong gathering for this morning. No po? Bago po ako mag-umpisa, tanungin ko lang po muna yung bawat isa sa atin. No po? Naniniwala po ba tayo na may Diyos? Amen. No po? Lahat po ng tao pag tinanong ay naniniwalang may Diyos. No po? Pero bakit ko po ba ito naitanong? Kasi alam niyo po sa panahon po ngayon, marami po ang mga tao na nabubuhay na parang hindi na nila kailangan ng Diyos. Although kilala po ang Diyos sa pamamagitan ng uso, pero wala sa puso. No po? Yun po yung napakaganda na makita po natin sa ating buhay. Na makilala po natin si Lord hindi lang sa pamamagitan ng uso, kundi sa puso. Kasi marami po mga tao ngayon na akala nila kailangan ay sipag, talino at abilidad sa buhay para ikaw ay mabuhay ng maayos. Pero alam niyo po, minsan pag nagpe-fail tayo, sino ba yung tinatawag natin? Di po ba si Lord agad? Kaya alam niyo po, yun po yung napakaganda na sabi nga sa araw-araw po nating buhay, hindi natin makilala si Lord every time na may problema lang tayo. Naniniwala po ba kayo na mahal kayo ng Diyos? Amen! No po? At talaga sasabihin ko po sa inyo, hindi lang kayo basta mahal ng Diyos, kundi mahal na mahal po tayo ng Diyos. At yan po yung napatunayan ko sa buhay ko. By the way, I'm Pastor Jasper po, nagmi-ministry po ako sa Laguna. Ano po, ngayon po ay naka-assign po ako sa Laguna. Pero from year 2016 to 2018 hanggang mag-pandemic, dito po ako naka-assign sa Makati Avenue. By the way, ang ministry ko po is, one of my ministry is tribal ministry, homeless ministry, prison ministry, and the last is campus ministry. No po? At alam niyo po, napakahalaga po ng campus ministry, lalo-lalo na sa panahon ngayon. Alam niyo po, every time na nangangaral po ako sa mga kulungan, sa mga eskwelahan, sabi nga po ng mga teacher, pastor, napakahalaga po na nakakapag-share po ng Word of God. Kasi simula po nang nawala yung GMRC, alam naman po natin na naging problema na ng mga guro ang mga estudyante ngayon. No po? Ibang-iba ang mga kabataan compare sa mga kabataan dati. Dati mga kabataan, pag nakasalubong ang teacher, nagmamano, nagbe-bless, kinukuha yung dala. Pero ngayon, never na po. No po? So, bago ko po simulan sa inyo yung maikling istorya ng aking buhay, kung bakit po ba ako na-involved sa mga ministry na yan, by the way, ako po ay lumaki na, sabi nga, spoiled brat o happy-go-lucky, na lahat ng gusto sa buhay ay kayang makamit. No po? At the age of 15 years old, tatay na po ako. May anak na po ako. And then at the age of 16 to 17 years old, dahil sabi nga matalino po ako at curious ako sa lahat ng bagay, at that time, na-involve po ako sa mga drugs. No po? Kasi curious ako na ano ba to? Bakit ba nila tinitikman to? Bakit ba nila tinitake to? At the age ko po ng murang edad, hindi lang po ako basta naging curious, kundi talagang naging drug addict po ako. No po? At the time, talagang sabi nga po, habang nagtatrabaho ang parents ko sa ibang bansa, ako naman po nag-a-around the jail. Umuwi lang ng Pilipinas sa magulang ko para asikasuhin lahat ng kaso ko. Nakulong po ako ng Manila City Jail, Quezon City Jail, Caloocan City Jail. Pero alam niyo po, hindi po nabago dyan yung buhay ko. Kasi every time na umuwi ng Pilipinas sa magulang ko, papiyansahan ako, lalong lumalakas yung loob ko. Lalong lumalaki yung ulo ko. At the age of 21 years old, nasintensyahan na po ako ng habang buhay na pagkakabilang ko. Nadala po ako sa burang edad, sa loob ng Muntinlupa. At sa loob ng Muntinlupa, dahil po ako po ay lumaki na talagang basagulero, hindi po ako nagpatalo. Kaya sa murang edad, isa po ako sa kinilalang bilanggo sa loob ng kulungan. At sa murang edad, ako po yung tinatawag nilang mayor. At doon po, nakita ko na ang buhay
ay hindi dapat pinababayaan. Sabi nga, kailangan may diskarte pa rin kahit nasa loob ng kulungan. Kaya alam niyo po, ang pamumuhay ko po doon ay hindi pa rin nabago kahit ako ay nakakulong. Kasi makikita po natin, kahit naman sa balita, sabi nga po ay sa loob ng kulungan ay marami pa rin bisyo. Nandiyan ang drugs, alak, sugal, babae. Lahat po ay nasa loob ng kulungan. Kaya sabi nga, kung kulungan lang ang pagbabasihan, hindi pwedeng magbago ang isang tao. At every time na nagkakaroon po ng gulo sa loob ng Muntinlupa, isa po ako sa laging kasali. Kasi every time na mamamatayan po yung grupo namin, yung pangkat namin, pag sinabi ng commander namin, namatayan tayo ng 3. So it means po, kailangan pumatay kami ng 4 o 5. Kasi pag 3 lang ang pinatay namin, nonsense po yun para sa pangkat. Kaya alam niyo po, yun po yung naging takbo ng buhay ko sa loob ng kulungan hanggang sa dumating yung time na parang wala na po akong tiwala kahit kanino. At minsan nakita ko na lang yung sarili ko na nasa loob po ako ng isang church. Then doon po ako namahinga, doon po ako nahiga. At mamaya ginising po ako ng isa sa mga tao ko. Sabi niya, Mayor, maggagawain po kami. Pasensya na po. And then at that time, syempre, bagong gising ako, hindi po ako nakaalis doon sa upuan na yun. At habang nangangaral yung pastor, naririnig ko po. At alam niyo po, nung time na naririnig ko yung pangaral ng pastor, nagagalit ako. Kasi sabi ko, itong pastor na to, parang kilalang kilala ko. Na lahat ng sinasabi niya, parang nagiging masakit sa puso ko. Kaya alam niyo po, nung time na yun, nag-decide po ako na itong pastor na to, pupugutan ko ng ulo. Alam niyo po, yun yung plano ko at that time. Pero alam niyo, minsan yan po yung dapat nating makita. May mga plano tayo sa buhay na gusto natin, pero hindi po yun ang plano ng Diyos. Kaya alam niyo po, nung time na yun, nakaraan yung pastor, nakita ko, nakalabas ng maayos, walang nangyari. Sabi ko, next week, abang ko itong pastor na to. Pag ganun pa rin ang sinasabi nito, sisintensyahan ko to. Alam niyo po, nung time na yun, nagulat na lang ako, nagdumpuli ako sa loob ng church, nakikinig po ako doon sa pastor na yun, at galit na galit pa rin ako sa bawat sinasabi ng pastor. At alam niyo po, nung natapos mangaral yung pastor, natapos yung gawain, sabi ko doon sa pastor, Pastor, kilala mo ba ako? Taga saan ka ba? Tinanong ko po siyang gano'n. Sabi niya, bakit naman po kapatid? Sabi ko, parang lahat kasi na sinasabi mo para sa akin eh. Parang ako yung tinitira mo every time na nagmimensahe ka pa, nakaraang linggo ka pa eh. Sabi ko sa kanyang gano'n. At alam niyo po, inawat po ako ng isa sa mga kapatira namin doon. Sabi niya, Mayor, hindi po. Lahat po ng sinasabi ng ating pastor ay galing po sa Biblia. Sabi ko, kung galing sa Biblia, patunayan niyo sa akin, ipakita niyo sa akin. And then at that time, binuklat po nila yung Hebreo at sinabi nga po sa Hebreo, na salita ng Diyos ay parang tabak na matalas at magkabilay talim. Na sabi nga po doon ay tumatagos sa kaibuturan ng ating puso. At alam niyo po, unti-unti po, hindi ko na malaya yung aking sarili na lagi na po ako nandun sa church na yon. Nakikinig na po ako ng salita ng Diyos. And then nakita po nung iba na may potential ako kahit papano. Sabi nila, Mayor, bakit hindi ka mag-aral ng Bible School? Total, mahaba pa yung sentensya mo. Ubusin mo yung panahon mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At alam niyo po, nung time na yun, unti-unti po, nag-aaral po ako sa loob ng Bible School. And then after that po, nung natapos ko po yung Bible School, nag-aral naman po ako ng Evangelism Explosion. Although ang mga teacher po namin doon ay mga tagalabas po talaga. May teacher kami from Pebias College, may teacher po kami from PNI sa Silang Cavite. At sa evangelism po, talagang registered yung teacher namin na nagtuturo po ng evangelism. At alam niyo po, doon ko po unti-unting nakilala ang Diyos sa buhay ko. At alam niyo po, nung time na yun, sabi ko, Lord, isusuko ko yung buhay ko sa'yo. At alam niyo po, habang nakakapakinig po ako at natututo ako ng salita ng Diyos, hinahanap-hanap ko na po siya. And then one time dumating po na nagkaroon ng gulo sa loob ng Muntinlupa. Pero alam niyo po, sabi ko, kahit kailan,
hindi na ako papatay. So, nung time na yon, parang ang dating po sa aming pangkat, wala na akong kwenta, ayaw ko na, hindi na ako pakikinabangan. Nung time na yon, itinapon po nila ako ng Iwahig sa Palawan. At alam niyo po, habang nasa barko ko, binabiyahe ako sa Iwahig, sabi ko, Lord, kala ko ba pag ang tao nakakilala sa iyo, magiging maayos ang buhay? Pero bakit ganito? Pupunta ako sa isang lugar na hindi ko alam, pupunta ako sa isang lugar na hindi ko alam ang kahihinatnan ng buhay ko. Pero alam niyo po, minsan ng Diyos, yun po yung napakaganda na makita natin. Merong nangyayari sa buhay natin na pangit, na akala natin wala na, akala natin may tuldok na, pero hindi po natin alam na ito po yung umpisa ng magandang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At alam niyo po, nung ako po ay nadala sa Iwahig, nagulat po ako kasi after 3 days, inilalabas po ng dormitory lahat ng bilanggo na galing Muntinlupa. And then sabi doon, magtatanim kami. So, noong time na yun, nag-isip ako, sabi ko, Lord, ano yung gusto mo bang gawin ko sa buhay ko? Ibalik ko yung dating ako para katakutan ako ng mga tao rito? O magpapakumbaba ako? Pero alam niyo po, minsan ang demonyo mapandaya. Kaya kanina, tinanong ko kayo kung naniniwala kayo may Diyos, dahil kung totoo pong may Diyos, meron din pong demonyo. So at that time, dinaya niya ako, isip ko na, hindi, magmataas ka, pakilala mo kung sino ka. At noong time na yon, hindi po ako nagtanim, umupo lang po ako sa pilapil, nilapitan po ako ng empleyado. Sabi niya sa akin, kung ikaw siga ka sa Muntinlupa, dito hindi pwede pagiging siga mo. Sabi ko sa kanya, Sir, alam ko, nung sinintensyahan ako ng judge, ang sabi sa akin ng judge, makukulong ako 14 years to 17 years with life imprisonment. Pero hindi po sinabi ng judge na pupunta ako ng Iwahig para magtanim ng palay. Kaya kung may baril ka, barilin mo ako, pero hindi mo ako mapapagtanim. At that time, nanindigan po ako. Kaya nung oras na yon, diretso na po ako sa Bartolina. Imagine niyo po, 3 days pa lang ako sa Iwahig, nasa Bartolina na ako. And then sabi ko, Lord, ano ba yung gusto mo sa buhay ko talaga? Isinuko ko yung buhay ko para mabago, pero bakit ganito yung nagiging sitwasyon? Pero alam niyo po, si Lord napakagaling niya. Ano po, may mga bagay na gagawin ang Diyos sa buhay natin na hindi maabot ng isipan natin. At alam niyo po, nung time na yun, nagkaroon ng gulo sa Iwahig. And then, pag nagkakaroon po kasi ng gulo sa loob ng kulungan, pinapalitan po agad yan yung mga empleyado. So, nung napalitan po yung empleyado ron, kilala po ako nung isang empleyado na ipinalit, yung pinakamataas na empleyado po ay kilala ko. Sabi niya gano'n, hanapin niyo nga yung hari na Zelda. So, kasi po kung tawagin po ako sa loob ng kulungan, hari na Zelda. So, kung napanood niyo po yung istorya ni Robin Padilla, kalahati po ng istorya nun ay istorya ng buhay ko. At alam niyo po, noong time na yun, tinawag ako, sabi ng empleyado, Sir, nasa Bartolina po. Makulit po yun. Alam po, makulit yun, pero ilabas niyo ng Bartolina. Alam niyo po, yung superintendent namin na yun, ay born again na po. And then, sabi niya, kinausap niya ako, Jasper, from now on, babaguhin natin ang Iwahig sa tulong mo, tulong ko, at tulong ng Diyos. Wala tayong magagawa kung wala si Lord, sabi niya. Sabi ko, that time, Sir, ipinapain mo ba ako? Mas dihamak na kriminal yung mga tao rito kaysa sa akin. Kadadating ko lang, ako yung magiging mayor dito. Pero sabi niya, ikaw ang gusto ko. Sabi ko, Sir, magbabasa muna ako, mananalangin muna ako. At alam niyo po, nung time na nananalangin ako, 2 verse lang yung nabasa ko na talagang nagpatibay ng paninindigan, nahahawakan ko ang pagiging mayor. Kasi yung verse na yun, nabasa ko po, sabi nga po, yung 2 utos. So, sino po dito yung nakakaalam ng 2 utos ng Diyos? Sabi po sa Bible, according to the Bible, mahali mo ang Diyos ng buong lakas, ng buong pag-iisip. And then, sabi, ano pa po yung pangalawa? Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. So, alam niyo po, nung nagtimo sa isip ko yon, sabi ko, Lord, thank you. At that time, nag-decide ako na hahawakan ko pagiging mayor sa Iwahig.
Alam niyo po, nung hinawakan ko ang pagiging mayor, nung time na i-declare ako bilang mayor ng Iwahig, sabi ko sa mga tao ko, dalawa lang ang magiging batas ko sa loob ng kulungang ito. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo. Kasi sabi ko nga sa kanila, kung yan yung magiging batas sa loob ng kulungan at sa lahat ng kulungan, lalaya ang tao na hindi nagagawa ng masama. Bakit? Hindi ka magnanakaw, hindi ka mangho-hold up. Dahil mahal mo yung kapwa mo at mahal mo yung Diyos na nagpapala doon. Hindi ka papatay. Bakit? Dahil mahal mo ang kapwa mo at mahal mo ang Diyos na lumikha doon. Kaya sabi ko sa kanila at that time, yan lang ang gagawin kong batas dito sa Iwahig. Alam niyo po dati, nung bago ako sa Iwahig, ang Iwahig po ay isa sa kinakakatakutang lugar ng kulungan. Pero nung ako po ay lumaya sa Iwahig, since noong 2013, ang Iwahig po ay tinawag na Sambayan ng Makadiyos. At kung kayo po ay magtutour ng Puerto Princesa, Palawan, ang last destination niyo po is Iwahig. No po, iikot po kayo ng Iwahig. Kaya alam niyo po, noong time na yun, unti-unti, nabago ko yung sarili ko, at hindi lang po yung sarili ko, kung hindi pati yung mga kasama kong bilang ko. Kaya noong time na yun, na tumatagal ako sa loob ng kulungan, nakita ko na panahon naman para hilingin ko sa Diyos ang paglaya ko. Alam niyo po, napaka-imposible kong lumaya. Pero alam niyo po, sa Diyos, walang imposible. Naniniwala po ba tayo walang imposible sa Diyos? Amen. Yun po yung totoo. At yun po yung katotohanan na hindi po natin pwedeng itago. Na walang imposible sa Diyos. Alam niyo, nung time na yun, nag-pray ako, sabi ko, Lord, marami na akong natulungan na magbago. At higit sa lahat yung buhay ko, na bago na. Tulungan mo naman po ako na makalaya. Alam niyo po, nung time na yun, magpapasko, December 23, 2013, tinawag ko ako sa opisina at sabi sa akin, Mayor, laya ka na. Alam niyo po, kung isasalaysay ko kung paano po ako nakalaya, maa-amaze po kayo sa kabutihan ng Diyos. Kasi nung time na ako po ay nakalaya, meron pong isang pastor na nadistino doon. And then, nabalitaan ko po yung pastor na yun ay taga Laguna. At nanalangin po ako sa Diyos na sabi ko, Lord, gusto ko nang umuwi ng Laguna. At alam niyo, nung time na yon, nakasama po ako nung pastor na yon hanggang sa pag-uwi niya nung hapon na yon. Wala po akong ticket, wala po akong pera. Pero sa Diyos, walang imposible. Alam niyo po, pinakamasarap sa isang bilanggo na matagal na kulong ay yung makita po yung pamilya niya. Yung mayakap, yung kanyang magulang, kasi binata po ako eh. Yung mayakap, yung kanyang magulang, lalo-lalo na yung kanyang mahal na ina. Pero alam niyo po, nung ako po ay lumaya, hindi po ako umuwi sa amin. Kasi at that time, nangako po ako sa Diyos na Lord, pag pinalaya mo ko, maglilingkod ako sa iyo. Kaya alam niyo po, nung ako po ay lumaya, sumama po ako sa mga gawain po ng Panginoon, sa mga missionary po, na-involve po ako sa lahat ng activity ng gawain ng Panginoon. And then after 4 months ko po, na ganun po yung naging buhay ko, saka lang po ako nagpakita sa amin. At alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Kasi continue po nung paglaya ko, since nung lumaya po ako, hindi na po ako natutong umasa sa tao. Every time na may kailangan ako, umiiyak ako sa Panginoon, nananalangin ako sa Lord, and God will provide. Kaya nung time na yun, sabi ko, Lord, gusto ko naman po makita mama ko. Gusto ko naman mayakap ang papa ko. Kaya nung time na yun, umuwi po ako sa amin, humarap ako sa pamilya ko. Nagulat po pamilya ko. Kasi nung ako po ay makulong, napakapayat ko po talaga. Lubog ang mukha na talagang makikita natin dahil ganun po ako naging katalamak na adik at that time. Kaya nga po, nung time na yun, sabi ng mama ko, Nak, magbago ka na. Pero alam niyo, sabi ko sa mama ko, Ma, hindi na po ako magsasalita. At alam niyo po, sa kabutihan po ng Diyos, sabi ng mama ko, Nak, magnegosyo ka na uli. Tutulungan ka uli namin. Pero sabi ko, hindi na po ako magnegosyo, Ma. Bakit? Maglilingkod po ako sa Diyos. Hindi po ako pinalaya ng Diyos para magnegosyo. Kaya nung time na yon, nag-full time po ako sa pagpapastor hanggang ngayon po. Full time po ako sa ministry.
At isa po sa naging ministry ko, unang-una na ang prison ministry. At alam niyo po, nakakatuwa po ang kabutihan ng Diyos. Bakit po? Dati po akong hinahabol lang ng mga pulis, pero ngayon ako na po ang naghahabol sa mga pulis. Kasi ako na po yung nangangaral sa kanila. No po, involved po ako sa prison ministry na sabi ko nga, hindi, every time na nangangaral po kami, yan po si Sister Donna, lagi ko pong kasama dito yan sa correctional. Napunta po kami rito. At lahat po halos ng kulungan dito sa buong Pilipinas, hindi lang po sa Manila, naikot ko na. Kasi yun po yung ipinangako ko sa Diyos. Sabi ko sa Kanya, Lord, babalik ako ng kulungan. Pero hindi na para makulong, kung hindi para mangaral ng iyong salita. At alam niyo po, every time na nangangaral po ako sa kulungan, lagi ko pong itinatanong sa mga bilanggo, sino dito yung nagnanais makalaya? At sino dito yung nananalangin makalaya? Pero alam niyo po, every time na magsasabi sila na gusto nila makalaya, ang tinatanong ko agad, yung puso nila, kung desidido na silang magbago. Kasi sabi ko nga, nonsense ang paglaya ng isang bilanggo pag hindi sumunod sa Diyos. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos kasi sa amin po ngayon sa Laguna, nagkarlan po ako naka-assign. Isa po ako sa head ng mga pastor doon na nagtuturo po ng kasimbayanan sa lahat ng barangay. And then, isa rin po ako sa tinatawag po na life coach ng ating mga kapulisan na nagtuturo po dito sa loob ng Krame. At napakabuti po ng Diyos kasi isa po sa paborito naming ministry ay ang tribal ministry. So kagabi po, ako po ay galing sa Porac, Pampanga, doon po sa tribo ng mga Aita. No po? And then, pupunta rin po kami ng Dumagat. At this coming Monday po, papunta po kami ng Malobos tribe. Alam niyo po, mga kapatid, bakit ko po share sa inyo yung pangit na buhay ko? Gusto ko bang ipakita sa inyo na dapat akong katakutan? Hindi po. Ipinapakita ko lang po sa inyo na kung ang salita ng Diyos ay ipapamuhay natin, ito po yung magbabago ng buhay natin. Alam niyo po, marami sa mga tao ngayon nakakakita ng Biblia pero hindi binabasa. Nakakahawak ng Biblia pero binabaliwala ang Biblia. Kaya alam niyo po, nawa po sa umagang ito, may courage po kayo na basahin po yung pinakamahalagang libro sa buong mundo. Ito po yung Biblia. Alam nyo, pwede nyo sabihin sa akin, Pastor, baka pag binasa ko yung Biblia na hawak mo, masira ang ulo ko. Pero isa lang po ang isasagot ko sa inyo. Kung ang Biblia ito ay nakakasira ng ulo, hindi na nabago ang buhay ko. Dahil dati akong sira ulo, pero nung binasa ko ang Biblia ito, nabago ang buhay ko. Kaya nawa po ay encourage everyone. Mga kapatid, napakahalaga po na tayo mabuhay sa araw-araw. Nagunitain natin na kailangan natin ng Diyos. Wala pong tao na hindi niya sasabihin na hindi niya kailangan ng Diyos. Dahil lahat po tayo ay nangangailangan ng Diyos sa buhay natin. Hindi po ganun kahalaga kung ano relihiyon na meron tayo. Ang mahalaga po ay yung relasyon natin sa Diyos. No po? Kasi kahit ano po yung relihiyon natin, kung wala po tayong maayos na relasyon sa Diyos, nonsense po ang buhay natin. For example, kahit pa sabihin mo na ako ang pinakamabuting tao sa lugar namin, ikaw ang pinakamabuting tao sa lugar nyo, pero wala kang maayos na relasyon sa pamilya mo. Sa tingin mo, magiging halintulad ka sa ibang tao, magiging ehemplo ka, hindi po. Diba? For example na rin, kung kayo bilang mag-asawa sa loob ng isang araw, hindi kayo nag-uusap, may maayos ba kayo relasyon? Wala. So, ganun din po tayo kay Lord. Kanina, bago po ako nag-share, tinanong ko po kung naniniwala tayo may Diyos at lahat po tayo ay nagsalita na may Diyos. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin na kailangan natin yung relasyon sa Diyos. Kanina po, tinanong ko kayo kung naniniwala kayo na mahal kayo ng Diyos at sinabi ko po, mahal na mahal kayo ng Diyos. But the question is this, paano po tayo nagmamahal sa Diyos? Diba pag-usapang pagmamahal, hindi po pwedeng one-sided. Kaya hindi po pwedeng laging si Lord lang yung nagmamahal sa atin at tayo ay hindi nagmamahal sa Diyos. Mga kapatid, I encourage everyone
Sabi nga po, relasyon at hindi relihiyon ang kailangan natin. Pwede niyo sabihin sa akin, Pastor, pag umaga, napaka-busy ko, hindi ko na kaya magbigay ng oras at manalangin pa sa Diyos. Pero alam niyo po, napakahalaga na pagmulat ng mata natin sa umaga, hindi cellphone agad ang hawak natin. Manalangin agad tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo na, Lord, salamat sa bagong buhay, bagong araw at bagong pag-asa. Ano po? Tandaan niyo po, ang pamilya niyo, hindi niyo pwedeng ingatan sa buong maghapon. Kaya napakasarap na tayo nananalangin at hiningin natin sa Diyos na, Lord, ingatan mo po ang aking asawa, ingatan mo po ang aking anak. Alam niyo po, yan po yung buhay na meron ako ngayon. Marami nagtatanong sa akin bilang full-time pastor, Pastor, wala ka, ano pa bang ibang pangarap mo? Pero alam niyo po, every time natatanungin po ako ng pangarap, isa lang po sinasagot ko, wala na akong pangarap sa buhay kundi maglingkod sa Diyos. Pwede niyo sabihin sa akin, Pastor, paano yung mga pangangailangan mo? Paano yung mga pangangailangan mo araw-araw? Alam niyo po, subok ko na po si Lord. Kaya po nabago ang buhay ko dahil nakita ko na ang Diyos ay totoo. Bagamat hindi natin siya nakikita, pero siya ay gumagawa sa buhay natin. Dati po ako po isang pastor na nangangaral lang, naglalakad lang, kung saan-saan. Naawa si Lord sa akin. May ginamit siyang tao, binigyan ako ng motor. And then sabi ko, Lord, pag nag-mission ako, napunta ako saan, motor lang gamit ko. Pero hindi po ako mananawa na paglingkuran ka. Alam niyo po, minsan, napunta naman po kami, naging guest speaker po ako sa Quezon City. Meron po akong kaibigan doon na binigyan po kami ng sasakyan para magamit po namin sa mission. At ngayon po, hanggang ngayon, gamit ko po yung sasakyan na yun. And then, dahil nagkaroon po ako ng sasakyan, ibinigay ko naman po yung motor ko doon sa isang disciple ko po. And then, sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako kahit isang second hand lang na motor. Kasi ang hirap naman, pupunta ako ng tindahan, pupunta ako ng palengke, nakakotse pa ako. Pero alam niyo po, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, na si Lord, hindi lang tayo basta mahal kung hindi mahal na mahal. Bakit po? Kasi ayaw ng Diyos na magiging maligaya lang tayo. Ang gusto ni Lord talagang maligaya tayo. Alam niyo po, meron po akong best friend na kaibigan ko. Bumili po siya ng big bike. No po? So, yung big bike na yun, from Angono to Laguna, ni-road test niya po. So, ang tendency, pagdating doon sa church namin, sinakyan ko yung big bike. Sabi ko, wow, one of my dream. Alam niyo po, nung time na sinakyan ko yung big bike, sabi nila mag-asawa, Pastor, nangusap sa amin si Lord, sa'yo na raw yung motor na yan. Imagine niyo po, ang prayer ko is second hand na motor, pero ang binigay ni Lord, brand new, big bike. So yun po ay nagagamit ko ngayon sa pagdiministeryo para sa Panginoon. So mga kapatid, bago po ako matapos, isa lang po yung gusto ko na i-encourage sa bawat isa sa atin. Nawa po ang bawat isa makita yung katotohanan ng buhay na napakahalaga ng Diyos sa ating buhay. Tandaan niyo po, hindi po ang tao na pinakamahirap ang kawawang mamamatay sa mundong ito. Ang pinakakawawang tao na mamamatay sa mundong ito ay yung hindi nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos at walang pagkilala sa Diyos. Kaya nawa po, tayo po, sabi nga, sa araw-araw natin pamumuhay, idepende po natin sa Diyos ang lahat ng panahon, sistema at pagkakataon. At tandaan po natin, ang Diyos ay laging nandyan. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay laging nandyan? Amen. No po. Ang Diyos hindi po lumayo sa tao. Ang tao lang po ang lumalayo sa Diyos. No po. Kaya nawa po, sa simpleng patotoo ng buhay ko kung paano po ako binago ng Diyos, makita po natin na talaga palang totoong may Diyos. Bagamat hindi natin siya nakikita, pero siya ay laging nandyan. So, to God be the glory po, sa Diyos po ang kapurihan, sa siya kalagitnaan. Thank you very much and God bless you all. Thank you po, Pastor Jasper. Muli, isang masigabong palakpak sa Panginoon.
Amen. Napasarap si Pastor Jasper sa patotoo niya. Napasarap siya. Okay. So, hindi po paaawa ang mga kasamahan ko rito sa loob ng bulwagang ito. Kung nakita natin na si Pastor Jasper ay nagbago ang buhay at malaki talaga ang naging nakita natin kung paano kumilo si Lord sa buhay ni Pastor Jasper, di ba? At alam ko marami sa atin, marami din binago ang buhay ni Lord. Gusto niyo po silang makita? Kung sino-sino yung mga binago nila? Okay. Lalapit po sa atin ang mga ilan nating kasamahan dito na magpapatotoo rin kung paano sila binago ng Diyos. Okay. Kahit sino, pwedeng lumapit. Yun talagang alam niya na nabago ang Diyos nang makilala niya si Kristo. Hello everyone. Ako po kasi former principal. Ito yung aking napili. Narinig niyo ba ako? Noon, hirap akong magpatawad. Ngayon, natuto akong magpakumbaba. Ito ko ay napatunayan ko na ako ay nabigyan ng kaso bilang principal. Parang ako ay pinagpintangan ng wrongly accused. Noong una, siyempre nagagalit ako kasi hindi naman totoo yung binibintang nila sa akin. 2008, sinimulan akong kasuhan. Hanggang December po ngayon, ako din ay meron ng last. Pero wala po silang napatunayan. Kaya noon ay nung talagang makilala ko ang Panginoon, doon ko natutunang hindi ko ako ang dapat magparusa sa Kanya. Mayroong Diyos na hahatol sa Kanyang ginawa. Kaya sa sarili ko, sabi ko, Lord, nagdagal ko po ang aking faith sa iyo na mawala yung sama ng loob ko sa taong nagkasala sa akin. Kayo na po, Panginoon, kilala niyo ang puso ko at sana pinapanalangin ko yung taong nakagawa sa akin at sirain ang aking integridad bilang isang pumuro. Ay mabuksan niyo po ang puso niya, ma-realize niya na hindi ko na naging, alam niya po kasi ng mga nagkakaroon ng mga ganyang mga problema sa buhay. Ikaw nagdaramdam ka pa sa kanya, pero siya pala wala na sa pag-ailam. Ikaw yung nai-stress. Kaya isurrender na lang natin sa Panginoon, Lord, kayo na po ang bahala. Ikaw ang nakakilala ng puso mo. Kung ano po yung nararapat, yun po sana ang mangyari. Yun po ang aking panalangin. At ako po naman ay, sa December 10 po ang huli naming kaso na tapos yung pasiling namin, wala po silang napatunayan. At sa totoo nga po ay gumagawa na po si SPL-han. Sila pa ang may kulang sa mga palawal ko, may higit ng 100,000, wala po ako nito. Kaya praise the Lord, makilala ko siya. Thank you very much po. No? Kung meron po kayo mga nagagalit kayo, just forget it. Let the Lord decide. Para tayo ay walang bitin sa puso, siya na lang po ang Panginoon po makakasama natin. Hindi nag-abanon. Thank you very much for listening. Ito naman po ang nakita ko. Dati mabilis akong magalit. Ngayon, mahaba na ang pasensya ko nang makilala ko ang Panginoon. Totoong-totoo po ito. Lalo na po nung nakamot ako na supervisor. Pagkatapos, kapag walang principal, dahil in charge ako ng SGOD, yung governance, ako ang papupuntahin ng superintendent sa isang eskwelahan para mag-OIC. At alam nyo naman ang OIC, kung minsan ang ibang teacher, hindi gaano bilib dahil OIC lang. Lalo na nung na-assign ako sa Jose Pabella School. Meron po ditong 4 na teachers. Ang Jose Pabella Memorial School kasi isang eskwelahang tinatawag na special school. Nandoon po lahat ang masakit o nagpapasakit sa ulo ng isang teacher, ng isang principal, at ng isang OIC na katulad ko. Pero hindi lang po ako ang nabago.
pati po ang Jose Pagelia, pati itong mga guro, at ito nga ang 4 sa mga guro doon na libre ngayon, kaya nandito rin po sa atin para makiisa at higit gusto nilang makilala ang Panginoon. At ayan din po ang mga teacher sa Andres Bonifacio Integrated School. Yan, yung dalawang yun. Ano namin yun, inaanak pa namin sa kasal. O ganon. So, kapag ka nakilala mo ang Panginoon, matutulad ka sa Kanya na parang hindi galit sa mga makasalanan, hindi galit sa mga kriminal, sa lahat ng uring masamang tao, hindi nagagalit. So, pagmamahal ang isinusukli. Ayan po, na bago yung malimit, nagagalit ka agad, ngayon po, hindi lang magagalitin, kundi mapagmahal na po. Amen. Ito po yung akin. Ngunit nagbago nang makilala si Kristo. Opo, ganyan po ako. Kasi dati, pag may nag-i-invite ng Bible study, lagi po ako, ang daming palusot, ang daming mga excuses. Lahat ata ng mga excuses dito, nagawa ko na. Yun po ako noon. Pero nung pandemic, COVID time, nasa bahay lang tayo, wala tayong magawa. Sinimulan po kami ni Pastor Rudy na i-Bible study. Halos araw-araw, tinatawagan kami by Zoom kasi nasa Amerika po siya. Wala po akong magawa kasi nasa bahay ka lang, wala ka nang magiging dahilan. At siya po ay nagro-roll call. Talagang hindi ka pwedeng magtago. Kaya napilitan po kami talagang umaten ng Bible study. Pero sa ano ko po, tumingo po itong verse na ito sa akin. Sa araw-araw namin pagbabible, tinamaan ako, naramdaman ko ang tunay na pagmamahal ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Makikita sa aklat ng Juan, chapter 14, 18 to 20. Hindi ko kayo iiwan ulila. Babalik ako sa inyo ng konting panahon na lamang. At hindi lamang na hindi lamang ako makikita ng sanlibutan ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako. Mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyo ako ay nasa Ama at kayo na may nasa akin at ako'y nasa inyo. Mula noon nagbago po ang matigas kong puso. Lumambot at nagpasakop. At ngayon ako na ang nangungulit sa aking mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, at makikilala pa upang maranasan din nila ang aking naramdaman sa ang pagmamahal ng ating Diyos na buhay. Sa Diyos ang lahat ng papuri at pagsamba. Amen. Amen. Meron pa po bang gusto magpatotoo kung paano siya binago ni Lord? Ruby? Okay. Pakinggan natin si Ruby. Matigas daw ulo niya eh. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ano ba yun? Matigas na ulo ko, totoo yun, kasi wala akong pasensya eh. Madali akong mainis. Ganon. Oo. Ngayon, hindi naman ako narito para magpatotoo kasi hindi ko masasabi kung ano yung nagbago sa akin. Kayo po ang magsasabi o ibang tao magsasabi kung ano yung kaibahan ko ngayon.
Ganon. Nung isang araw, nasa kabanatuan ako, merong kainan, pinauna kaming senior, dalawa kami nauna. Ngayon, merong isang lalaki, akala ko tutulungan kami gumawa ng plato. Umuna siya. Ay, isa ko lang kami nauna, natuuna ka. Ginawa ko, nilampasan ko siya. Kumukuha siya ng kanin, saka pansit. Ako pumunta doon sa beef, saka doon sa ulam, sa inis ko. Pero nung matagal na, parang hindi ako mapakali. So, nilapitan ko siya bago umuwi. Sabi ko, "Hoy, sorry ha." Sabi ko gano'n, na naisubmo kita na pagalitan ka. Sabi niya, "Ay, sorry po." So, pati na kami. So, siguro isa yung testimonya na mabait pa rin pala ako, no? Naging mabait na rin pala ako dahil sa pag-Bible study ko. Siguro dahil yung dati ko, matagal ko nakilala si Jesus matagal na niya akong kilala Pero ngayon lang lumalalim yung aming relasyon. So, ayun ho, mabait na po ako. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Alam niyo po, noon po ako nung bata hanggang sa nagkaedad na rin po ako, nagkaasawa. Maano po ako talaga sa Panginoon. Malapit ako sa Panginoon. Maayos naman po yung pakikisalamuha ko sa tao. Sa alam ko po kasi basta gumawa ka lang po ng mabuti, okay na po yun. Pero ang hindi ko po alam na mas dapat po pala nating pag-isipan po yung relasyon natin sa Panginoon. Dahil ang akala ko lang po, maging palasimba ka lang, maging sumunod ka sa mga pinag-uutos ng Panginoon. Yun po ang iniisip ko po yung